Market is closed dahil holiday. PH Resort Group, pagchismaksan nga natin. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po ay walang market, kaya iba ang tambayan natin ngayon. Pagkukwentuhan natin itong follow-on offering ng PH Resort Group, ha mga titos and titas, dahil na mas naging interesting lately dahil sa mga bali-balita, no? Bukod kasi doon sa kanyang offer price na 1.68, which is lower, significantly lower dun sa kanyang last closing price, no? Abay, meron pa ho. Meron pa tayong pagchichismaksan, ha? Tara, let's have a short prayer muna ho, ha? Bago natin pagkwentuhan yan. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. So mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagte-trade itong Philippine stock market. Yung mga pains and gains, no, ng isang bull and bear cycle. Yan ho ay tinawag nating Tito Moves, no? Kaya kung magustuhan nyo ho itong ating tambayan, huwag nyo nang kalimutang mag-subscribe yan at isama ninyo yung sana all at sa notification bell dahil every Monday to Friday, Monday to Friday. Pero kanina dahil holiday, simula ulit bukas, no, nagkakaroon tayo ng live stream na kung saan ay pwede nyo pasilip yung mga stocks na minamanok ninyo, no? So live yan, 9:20 AM to 10:20 AM po with overtime, mga titos and titas. So samahan nyo kami dyan sa live tambayan natin, ha? Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Pero para makahabol kayo dito sa tambayan, kasi nagsimula ho ito March pa, so mga ilang buwan na tayo nakatambay, para hindi kayo maligaw, gumawa kami ng starter kit. Yan ho, no? Diyan ho kayo magsisimula pagkatapos ho nitong vlog na to. Panoorin nyo ho yung starter kit, unahin nyo ho yung common stock trading mistakes, practical charting, yung mga trading rules na ginawa natin, baka ho makatulong kahit papano, no, sa inyong journey dito sa chaos, no, mga titos and titas, ha. Sa lahat syempre ng mga solid Tito Natics natin, ano yung ganyan? Auto like, dual like daw. Auto, dual like, only like, ha. Salamat po sa inyong panonood at panonood na rin ng commercial, mga titos and titas, ha. Salamat po sa inyong auto like at syempre sa lahat ng mga supporters natin dyan sa patreon.com/TitoVlogs. Dyan lang ho yan sa kabilang tambayan, ha. Maraming salamat po sa inyong lansawang pagsuporta dito sa ating TVC, no. Sana ho ay mas napadali ang inyong journey dito sa stock market sa pamamagitan ng kabilang tambayan. Wala pa tayong maiimbitahan, ano, sa ngayon dahil wala pang upuan. Yung patreon.com/TitoVlogs. Pero tumawag ako doon sa supplier. Malapit na daw dumating, ha. Kaya antabayanan nyo po, i-announce natin, ano, yung mga nagtatanong kung kailan ho darating yung mga upuan, ay a-announce po natin dito, mga titos and titas, ha. So yan, tara, pagkwentuhan natin. Mabilis lang siguro to. Itong PH Resort Group, yung kanyang follow-on offering, no. So una, alamin muna natin ng konting background, ano, dito sa PH Resort Group, no. Ito, PH Resort Group Holdings Inc., formerly known as Philippine H2O Ventures Corp, is the parent company of PH Travel and Leisure Holding Corp, the holding company for the gaming and hospitality arm of the Odena Group, which includes Lapu-Lapu Leisure Inc., the Base Corp, and Donatella Hotel Panglao Corp. So, ito pong PH Resort Group ay dati hong H2O, no? Yung H2O ay listed company. So, ito ho ay so si PH Resort ay nag-backdoor. Backdoor ho ang tawag diyan. Ibig sabihin, hindi siya dumaan dun sa initial public offering. Wala siyang initial public offering, nag-backdoor siya. Pumasok siya kay H2O Ventures. Okay, no, nakapasok na siya. Sabi niya, babaguhin namin ang purpose nito. Gusto ko rin baguhin ang pangalan. Sabi ni Tito Dennis Uy, ha? O si Tito Dennis Uy ang may-ari nito. Baguhin natin ang pangalan. Ayaw ko ng H2O. Ay baguhin na rin natin ang purpose. Yung H2O Ventures ho ay pagmamay-ari ng Kalapan, Kalapan Water something. Yan, ha. So, nagbago sila ng purpose, nagbago rin sila ng pangalan. Okay? So,
wala silang IPO pero na-list sila, ibig sabihin nakapasok si PH Resort nang hindi dumadaan dun sa IPO na alam nating lahat, no? Okay, so ngayon, dahil sa rules ho ng PSE, no? Kapag ikaw ay nag-backdoor, sa likod ka dumaan, hindi ka dumaan sa front door, abay kailangan mong mag-follow on offering. Kailangan mong magbenta ulit ng shares mo sa public. As per rule ho ng PSE yan, ha, mga titos and titas. So ito ho yung gagawin ng PH Resort Group, no? So after nila mag-backdoor, tara na, mag-secondary, follow on offering na tayo kasi yan ay rule. Okay po, ha. So yan. So ito pong si PHR ay meron na siyang history pagdating sa chart. Okay? So iba siya dun sa IPO. Dahil sa IPO, wala talagang chart. Nakita nyo naman yung, example, yung Merrimart, no? Malamang inabutan nyo yan. Recent IPOs natin, Merrimart, yung Converge, di ba? Yung APVI. No? Yan yung mga recent IPOs na walang, actually, hindi pala IPO si APVI, no? LBI naman yon, listing by way of introduction. So, isang vehicle din yung pagkapapasok ka dito sa stock market, no? So, yan, mga walang chart ho yan. No? Pero si PHR, since backdoor siya, so meron kang chart as reference at meron ka ring at nagte-trade na rin siya, no, bago siya mag-FOO. So meron kang pwedeng pagsilipan, no? Kaya mas magandang aralin itong si PH Resort Group, no? Ngayon, eto po. Ano ba ang kanyang ano ba ang details ng follow-on offering ni PH Resort Group, no? Ang kanya pong offer price ay nasa 1.68 pesos po yan, 1.68 pesos. Ang number of shares po na kanilang i-offer for this FOO is only 450 million. Opo. Kasama na ho dyan yung oversubscription, no? Ang original ho is 300 million, tapos meron silang 150 million na inalat for oversubscription. Mukhang naubos na tong 450 million dahil manipis lang ito eh. So ang total proceeds ho niyan ay mga nasa 700 million lang eh. So hindi ganun kalaki itong kanilang FOO, no? Kung kukumpara po ninyo doon sa naging IPO ng Converge, abay, ito maliit na maliit, payat na payat, no? Kahit nga sa Merrimart, no, na IPO, no, payat na payat itong FOO niya kasi 700 million lang, no? Yung net proceeds po, ang sabi nila ay gagamitin nila dun sa first phase ng construction nung resort sa Cebu, no, mga titos and titas, no? So yan yung paggagamitan nila ng 700 million. Sabi ko, parang hindi pa sinagad. Hindi pa sinagad. Mukhang po pwede naman, 'di ba? Pero hindi sinagad, no? 700 million ang value po, no? Nung total construction, alam niyo ba kung magkano? Yung buong construction pagka yung buong resort ay tinayo, no? Ang total ho na value nun is 850 million. Sabi nila, kulang na lang na 150. sabi niya, but hindi pa sinama na nilagyan ng 150 para covered na lahat yung buong resort. Abay, hindi ho po pwede, no? Dahil yung 850 million ay dollars. 850 million dollars ang total, no, nung value nung resort, or 41 billion pesos. Yun po ang total na halaga para maitayo yung resort. So kumbaga itong 700 million wala pa talaga to sa baka ano lang to, pundasyon. Baka hindi pa matapos ang pundasyon, 'di ba? Doon sa 700 million, mga titos and titas, no? So pagka ganyan ang datingan, mag-iisip ka ngayon. Mag-iisip ka, pwede namang doblehin, triplehin 'di ba? Si Converge nga, ang laki-laki ng value ng IPO. Si ano rin, 'di ba? 7 billion ba si Merrimart? 7 billion o 1 billion? 7 billion yata, no? So, biruin mo 'yon, 'di ba? So, pero sila, hindi, 700 million lang i-offer natin.
Ang interpretation ko ho dito, no, sa ginawa nilang ganito is really more on regulatory, no, compliance, more than capital raising. May makukuha sila 700 million, malaki na yan for some, pero doon sa kinakailangan nila, sa requirement, no, para maitayo nila yung kanilang resort, abay manipis na manipis, no. So this is, for me, no, this is most likely a compliance lang po, no, dun sa regulatory ng PSE, no. So ang offer period nito ay tapos na, October 21 to 28, no, mga titos and titas. At ang listing date ay ito na. Opo, ito na, November 5. November 5 na ang listing date, no. It will coincide also dun sa lifting. Syempre, para pagka-list nito, ililift ngayon yung suspension ng trading ng PHR. Okay ha, so yan po, no? Kasi ang PHR is currently suspended eh. So pagka sa November 5, pag-list nitong 700 million, abay sabay-sabay na yan, no? O-open na nila, ililip na rin nila yung suspension po ng trading ng PHR. O yan. Ngayon, ang daming tanong. Kaya ho natin naisipang gumawa nitong topic dahil nga ang daming nagtatanong sa atin, ano ang mangyayari sa PHR kapag na-lift na yung trading suspension, no? Mag-o-open ba to sa 168 yung IPO price? Or mag-o-open doon sa last trade price niya na 3.27? Malayo no, mga titos and titas no? So, kayo ho ba, ang tanong ko muna sa inyo, kayo ho ba ay nakakuha ng FOO? Dahil ako ay sinubukan ko ho, no, na mag-request. Diyan lang naman sa call, no? Pero wala ring nabigay eh. Ang balita ko, this is 2.5 times oversubscribed, no, mga titos and titas. Marami rin tayo mga kakilala, no, sa Patreon, no, yung mga Patreonatics natin na hindi nga rin nabigyan, no, mga titos and titas, no. Kaya mukhang may something. May something, no, mga titos and titas. So mamaya ihimayin natin 'yan, ha. So ang market cap ni PH Resort, no, after ma-list yung FOO niya, no, ang magiging outstanding shares is 5.5 billion. Kung gagamitin nating reference ay yung kanyang last trade price na 3.27, ang market cap niya will be 17.9 billion, na mga titos and titas. So yan yung kabuuan halos, no, nung company at 3.27, no, mga titos and titas, ha. So ngayon, mahal ba yung 3.27? Yung bang nakakuha nung IPO at 1.68, abay pwede na ba yan? Halimbawa, naging 3.27 mag-open. Batuhan na ba yan? Batuhan na ba kagad tayo niyan? Dahil 17.9 billion na ang market cap, di ba? May kita na rin, nasa 32% po, no, mga titos and titas. Ngayon, ikukumpara lang natin, ano, for purposes of discussion, ha. Hindi ho ito naman apples to apples, no, but for purposes of discussion, ikukumpara natin si PH Resort doon sa mga listed, no, companies na casino rin, na related doon sa kanyang negosyo. So ito po 'yan, ha. Si Bloom, ano ang market cap ni Bloom? 77 billion ang market cap ni Bloom, no. Si PLC naman po, yung si Bloom ay ito yung Soler, di ba? Si Bloom po, no, ay dating AAI, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang backdoor din ho yan, si Bloom. AAI po siya dati. No, mamaya sisilipin natin ang chart ni Bloom. Si PLC naman ay 31 billion ang kanyang market cap, no? Dati ho, backdoor din yan, again, backdoor din. Yan ho ay dating Sinopil, no? Sinopil. Tandang-tanda ko yan. Hindi ko makakalimutan yung dalawa na yan. Dahil noong mga time na yon ay penny stock ho yan ng yan si Sinopil, no? Noong time na yan. So, si LR naman, ang market cap is 3.24 billion, ano? Si LR po, kung hindi naman ako nagkakamali, ay backdoor ito ni Atlas Fertilizer. Pero teka muna, si PLC po ay yan yung COD. Sa kanya yung City of Dreams, no? Kung si Bloom ay Soler, si PLC ay si COD naman. At dala-dala, itong si LR, ito po yung
Midas, no, mas maliliit eh. Yung sa Cagayan, no, may resort and casino rin ho ito. So mas maliliit ho ito compared dito kay Bloom at saka kay PLC, no? So ang kanyang market cap is 3.24 billion. Si PHR after ng kanyang IPO, FOO will be 17.9 billion, ano mga titos and titas. Ngayon. Dahil kung kukumpara mo ngayon kay Bloom, kay PLC, halos kalahati lang ni PLC. At wala pa sa kalahati ni Bloom si PHR ngayon, dumalabas, ano? Pero kay LR, malaki ang lamang niya, no, pagdating sa market cap. Pero syempre, sabi nga natin, hindi naman ito apples to apples eh. Dahil si Bloom at si PLC ay operating na yung kanilang mga casinos, di ba? So, ito ay itatayo pa lang. O kasalukuyang kino-construct pa lang, no, mga titos and titas, no. So may malaki hong pagkakaiba yan, ano? Pero gusto lang nating ipakita po sa inyo, no, na yung 17 billion ay manipis, no? Parang kung iisipin mo, manipis pa rin, di ba? Silipin natin, mga titos and titas, ipapasok lang natin itong ating chart, no. Mag-chart tayo ng konti. Teka lang, ayan. Teka. Ba't ganito? Teka ho, ba't naging market summary tuloy ito? Yan ipapasok natin itong chart. Teka lang ni PH Resort. Ba't ayaw pumasok? PH. Ayan. Ito. Palitan natin yung market summary. Yan. So, asa yung chart? Teka lang. Na time out eh. Ito po. Yan na. May chart na. Okay, ha? So, mamaya na yan si PHR na chart. Puntahan muna natin yung chart ni Bloom. Para may reference tayo. Alam nyo naman po dito sa atin, sabi nga natin, this is really more on practical analysis eh, no? Hindi ito linear analysis na hindi pwedeng ikumpara yan dahil magkaiba, no? So, ganyan ho kasi sa stock market eh. Kailangan medyo mas creative ka. So ito hong si Bloom, nabanggit ko sa inyo kanina, ay backdoor po, no, ng AAI. So ito ho yun, ano, nung I think this was 2011, no, mga titos and titas. Nasa 5 peso lang ang presyo ni AAI noon. Nung Chismax, no, na iba-backdoor ni Bloom, isang linggo mahigit, ano, umakyat ng 657% itong si Bloom, no. At nag-high pa siya, no, the following week. Nag-high ito ng 100 eh. Ayun, 102 mga titos and titas. From 5 peso in 2 weeks, umabot ng 100 pesos ho yung AAI noon. Hindi pa bina-backdoor ni Bloom. Probably may chismis lang noong time na yon at kaya umakyat ito. So nung binackdoor na ho ni Bloom, ayun na, unti-unti nang bumaba ito, no? Pero sabi ko nga, makaka-exit ka pa rito dahil may lower high pa to ng 65, no? From 100 to 65 yung next high after ilang weeks, no? So may exit pa rin talaga. Tapos natulog na ho ito. Ang himbing ng tulog, nasa 15 pesos to dati. Yan, nandun ho ang tulugan nito. So ganyan yung naging itsura ng chart, flat na flat, no? Tapos ngayon, si Bloom po is trading at 7 pesos, no? Nasa 7 area na lang po si Bloom, no? So after niya ma-backdoor, nanahimik na si Bloom, mga titos and titas, ha. Ngayon, silipin natin si PLC dahil backdoor din ho ito. Si PLC naman, eto rin, si Sino no, no? Sino yung pangalan nito dati. Sentimo lang to. Penny stock ito. Noong 2014, June 2014, na chismasa na naman na babackdoor rin, at ito ho ay umabot ng 283% in 1 week. So from sentimo yan, ha. From 32.32
nag-high ng 1.65 in 1 week, and then few more weeks after ay nag-high ng 2.28. And then yun na, natulog na. Ayun, natulog. At ngayon ay trading na to sa 0.33 na mga titos and titas. So yan yung mga history, pinapakita natin sa inyo para makita ninyo po yung mga history nung mga nagba-backdoor na mga casino. Si PH Resort ba? Nung nag-backdoor? Silipin natin. So talagang tumuto the moon, di ba? Si PH Resort naman, mga titos and titas, kailan ba ito nag-backdoor? Sometime, 2018 lang po ito nag-backdoor. Early 2018. So hanapin natin dito sa chart. So ito siya. Itong area po na to, no? Itong area na yan, ito yung time na nag-backdoor siya, early 2018 eh. So probably mga first quarter, wala tayong nakita, no? Wala tayong nakitang pagsipa. Ito. Bagkus. Ito ho ay mas lalo pang dumaustos. Mas lalong bumaba, no? So ito ho ay nung nag-backdoor siya, ang presyo ay nasa 6 pesos, no? Ay lalo pang bumaba. Lalo pang ang bumaba. At ngayon ay nagte-trade na lang tayo. Ang last trade price natin is 3.25, no, mga titos and titas. So matagal siya nandyan sa area na yan kung saan siya nag-backdoor at hindi siya ginalaw, no? Compare dun sa dalawang nakita natin kanina. Ngayon, ang tanong, eto na ba yan? Eto na ba inaantay natin, ano? Bakit, no, mga titos and titas? Sabi natin kanina, bukod dun sa offer price na 1.68, which is 32% lower than the closing price, abay ito pa lang si PH Resort ay mawawalan ng kisame. Mawawalan daw ng kisame ito. Hindi pa nagagawa yung resort, wala lang kisame, ha, mga titos and titas, no? Ano ibig sabihin niyan, ano? Wala hong ceiling, no? Wala ho, nilift ho yung threshold ng ceiling sa pag-list po on November 5, no? Sa pagbalik nito sa trading, pag-resume ng trading, wala hong ceiling at wala rin flooring. Hindi pa nagagawa. Wala lang ceiling, wala pa rin flooring, mga titos and titas. So, yan ho ang exciting dito sa PH Resort. Yan ang diyan tayo mas na-excite, no? Diyan ho sa pag walang ceiling na yan. Ngayon, ay walang ceiling sa listing date, ha, mga titos and titas. Tignan ngayon natin, no, based on recent history, alin ba yung stock na nag-list dito na walang ceiling? Meron na nga ba? Abay, meron po. Opo, eto po, no? Eto, yung APBI, yung Altus Property, although ito ay hindi FOO, ito ho ay listing by way of introduction, mga titos and titas. Eto, naglolokohan nga tayo nun, no? Yung mga tambay na dito nung na-list ito, ginawang casino. Property, ginawang casino, no? Bakit po, no? Nung kanyang listing date, abay, umabot ho ito, no? Nag-open ng 10 pesos, tama ba? 10 pesos ba? Hindi ko makakita. The listing date niya, nung ito lang, nung June 26, no? Nag-open ng 40 pesos, ha? Tapos, nag-high po ng 240. Yon. So, kung hindi ako nagkakamali, ang presyo nito, dahil ito ay property dividend, no, listing by way of introduction, if I'm not mistaken, nasa 20 plus lang yata kung hindi ako nagkakamali yung kanyang presyo nung property dividend, no. Pero nag-open siya ng 40, nag-high siya ng 240. Diba? So, ilang ceiling yan? Wala talagang ceiling, no. Yung mga hindi po nakakahabol sa atin, no, yung ceiling po na tinatawag, ito ho yung maximum threshold, no, ng isang stock, no, kapag po siya ay nagte-trade sa Philippine stock market, meron ho tayong tinatawag na maximum threshold in a day, no, which is equivalent to 50% of the price nung previous day. Okay? So, for example, mga titos and titas, eto na lang, wag na tayong lumayo dito kay PH Resort, no? Sabi natin, nag-close siya ng ang last trade price niya is 3.27, ano? Kung i-apply natin yung ceiling, no, mga titos and titas, so yung 50% ng 3.27 is 4.9.
kung magdadagdag ka ng 50% doon sa 3.27, ang magiging ceiling nitong si PHR will just be 4.9. Yan na yung maximum trade price niya sa lifting, no, nung kanyang suspension. But since tinanggal po yung threshold na yon, so wala po tayong pinag-uusapan ceiling. So ang sabi ng PSE, let the market determine kung ano talaga yung presyo ng PHR. Okay? So, hindi ibig sabihin naman na wala nang risk diyan, no? Kasi wala nang ceiling. Abay, dahil nga po inalis yung ceiling, inalis nga rin yung flooring, no? Yung flooring naman po, mga titos and titas, ay yan naman ho yung maximum price na po pwedeng ibagsak ng isang stock, no, sa isang araw. Based naman din yan doon sa kanyang previous closing price, no? Which is 30% naman, no, mga titos and titas, no? So, kung kukwentahin natin, yan ay 0.98, no? Ima-minus natin sa 3.27 yung 0.98, ang magiging flooring sana nitong PHR will be 2.28. So since nilift din yung flooring, no, nito PHR, po pwede siyang mag-trade below 2.28. Diba? So kaya sabi natin exciting ito, no? Kasi nung wala pa yung announcement na yun, ang interpretation ko, sabi ko, kaya gusto natin kumuha kasi sabi ko parang wala ka ng kalugi-lugi rito dahil 1.68 mo makukuha tapos ang flooring is 2.28, kahit dyan mo na ibenta may kita ka agad, kumbaga very clear makaka-exit ka. But since nilift yung threshold ng ceiling and flooring, so po pwedeng mag-open yan ng 1.68. Diba? So yan po mga titos and titas, kaya exciting. Ngayon, abay, gawa natin ng konti pang analysis, no, mga titos and titas, no? So, napakita ko sa inyo yung dalawang resort, yung dalawang casino, no, na binomba yan bago pa lang mag backdoor listing. Itong si PHR ay wala hong bombahan na naganapan, no, mga titos and titas. Ano ang po pwedeng senaryo na mangyari? So, tignan ngayon natin yung chart ni PHR. So, ito technical muna. So dito na tayo tumingin sa weekly para mas mabilis, no? Sa daily pala. Sa daily, obviously we need to break and trade above 200 MA. Nauntog tayo Sinadyang inuntog ho dito. Sinadyang inuntog to nung last trading day niya. So crucial ito na dito na mag-open tayo, na ma-break natin itong pink line na to, no, mga titos and titas. Ngayon, kung mabe-break natin 'yan, ang next resistance na natin will probably be this one. Itong area na to, yung 4.76 to 5.2 area, ito ho, kung saan marami siyang trade. Yan. So po pwedeng dyan ho magkalabasan, diba? Ayan. Pagka natapos yan, dahil nga wala ho itong ceiling, meron pa tayong gap dito. Ayan, no? Ito po. May gap pa. Silipin natin itong gap. Nasaan itong gap? Ito po, no? May gap tayo rito. Nung February 14, 2019, nag-low po tayo ng 610, and then the following day, February 15, nag-high tayo ng 560. So, may gap ho ito sa 610 area, di ba? So, ayan, yung area po na to. So, yan yung pwedeng susunod, 610 area. Lagyan natin. Kung nasa ng gap. Diyan po. Yan. So, yan Tapos itong area din na to, no? Itong area na to. Yan din ang po pwedeng mga resistance. Ayan, nilagyan ko natin na yellow. 512, 613, 610 area. Yan ho yung mga po pwedeng resistance niya. Kung wala siyang ceiling. Ang susunod na, para sa akin, ito na. 7 na. 7 pesos na. Aba, akalain mo, no? O, yan. Yung area na yan. Yan na ho yung mga pwedeng resistance niya. 5, 6, 7. Para madaling tandaan, no? Ngayon, since wala naman din po itong flooring, abay hahanapin natin ngayon yung support, no? So para sa akin, ang support pa rin will be ito, yung 2.42, 250 area. Yan ho yung itong blue line na yan. So pwedeng diyan ka makakita ng support. Ang next na po is ito, yung dati niyang low na matagal din, nasa 2 peso area, 206, 2 peso area. Okay. Pwede ring ito, yung buntot na to, nasa 1.64, or dikit mo na nga doon sa 1.68 area.
So yan, yun nakikita natin support, ano? Wala naman na sigurong magbabato niyan below 1.60. Ang hirap ngang kumuha tapos ibabato lang na 1.68, di ba? So yan yung mga support and resistances based po dito sa chart, no? Pag open ito sa November 5. So yan yung mga babantayan nating area, no, mga titos and titas. Ngayon, ang tanong, paano ba kung wala kang hawak? O paano mo ngayon lalaroin ito? Di ba? Paano mo ngayon lalaro? Ano yung mga possibilities na hindi ito, na umakyat ito versus dun sa possibility na bumaba, no? Mga titos and titas. Unang factor na i-consider mo yung oversubscription ng FOO. Di ba? So, pwedeng, that's a good sign na pwedeng hindi na nga ito bumaba ng 1.68 dahil oversubscribe yung kanyang FOO, mga titos and titas, no? So, pangalawa nga, pwede mo i-consider yung nangyari dun sa APVI, no, na walang ceiling from 40 pesos na opening, abay umabot ng 240, di ba? So pwedeng alam mo naman yung mga traders, no, mga titos and titas, pwedeng yan ang gawing reference, di ba? Yung APVI, mga titos and titas, no? So maganda rin kung ganun ang gagawin nila. Kung may hawak ang 1.68 o kahit dito sa 3 peso area, yung last closing price, diyan ka nakabili, di ba? Kung ganyan ang gagawin, abay happy ka na niyan. happy ka na, no, mga titos and titas. Ngayon, ano yung mga bukod pa doon, no? Bukod dun sa dalawa, ito papakita ko sa inyo, ha, mga titos and titas. Ito feature ito ng Investa, no? Yung last month niya po, no, na trading, ang may pinakamaraming hawak na broker ay itong si Sun. Ang hawak niya ay worth 2.93 million or 950,000 shares. Di ba? 950,000 shares so ang hawak niya. At an average price of 2.98. Yan yung last month, ha, na, so ibig sabihin nakapagbudega to ng 2.98. Sino pa ang significant dyan? Yung SJ Rojas 1.4 500,000. Yung AT Castro, no, nasa 400,000 shares ang hawak, di ba? At an average price of 2.98, mga titos and titas. So yan yung mga binabantayan. Si Tower nandito rin pala, 121,000 shares. Ito medyo payat ng konti, 121,000 shares. So yan yung mga babantayan, no? Pagka-list nito on November 5, ano gagawin nito mga to? Magbabato na ba to? Or magtutulak pa? Or mamimili pa? Diba, mga titos and titas? So, yan yung babantayan natin pagdating ng November 5. Yan. So, yan po, no? Mga titos and titas. Yan ay sabi nga natin, practical analysis lang ng po pwede mangyari dito sa PH Resort. Ngayon, exciting ho yan. Pero hindi ho ito pang again, uulitin natin, hindi ho ito recommendation to buy or to sell nitong PHR, lalo na kung wala naman kayong bodega, number 1, and number 2, kung hindi nyo ho naiintindihan, probably on November 5, what we're going to see is merely price action, no? So kung kayo ho ay fundamentalist, no, fundamentals ang tinitignan ninyo, ay wag nyo na hong pansinin muna ito. Diba? Dahil wala pa naman tong earnings, hinuhukay pa nga lang, no? So, pero alam ko naman, no, most of our tambay ay traders, no. Exciting ho ito sa November 5, mga titos and titas, na kahit wala ho kayong hawak, no, natignan po ninyo kung paano ang mangyayari. Just for the sake of experience and observation, no, tignan nyo po kung ano mangyayari. Ngayon, ang tanong ulit, paano diskarte? May Tito moves ba dyan? Abay, meron po. Kung wala kayong hawak, paano ang Tito moves? Ay dun po sa Patreon, ha? Sa kabilang tambayan, i-share natin yung Tito moves dito sa November 5. Mga titos and titas. So, yan muna. Paano? Mga titos and titas, ha? So, sana may napulot ho kayo ngayon dito sa ating PH Resort FOO, mga titos and titas, no? Ang tambayan na natin ito. Samahan nyo ho tayo sa tambayan. Babantayan natin. As always, no, mga titos and titas, trade wisely. God bless you all. Bye.